Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Конвози побрался в том, тем, кому не спится. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po muli si Master John Healer upang magbahagi sa inyo ng kwentong kababalaghan na tunay na nangyari sa buhay ko. Ang kwentong ito ay base sa karanasan ng pinsang kong si Alden at ng asawa niyang si Ate LV na naging karanasan ko na din. Noong taong 2010 ito nangyari sa probinsya ng Samar. Dalaga pa si Ate LV ng mga panahon na ito. Ilalarawan ko sa inyo si Ate LV. Maputi siya at bilugan ang katawan. Hindi naman siya matatawag na sobrang kagandahan, pero maraming lalaking nahuhumaling kay Ate LV dahil mapil siya. Isang araw, nakipagkita si Ate LV sa madalas niyang nakakausap sa cellphone. Ang pangalan ng lalaking yun ay Jojo. Ang akala ni Ate LV, si Jojo lang ang katagpo niya. Yun pala, may kasama pa pala itong isa pang lalaki na ang pangalan ay John Kenneth na mas kilala sa kanilang lugar sa pangalang Bok. Hi! Ikaw ba si LV? Tanong ni Jojo sa kanya. Oo, ako nga. Ikaw si Jojo? Nakangiti na sagot ni Ate LV. Ako nga. Sa wakas nagkita na rin tayo. Magiliw na sabi ng lalaki. Sinama ko nga pala tong kaibigan ko. Ito si Bok. Oh, hi Bok. Bati naman ni Ate LV dito. Tumangulang si Bok at hindi umimik. Kapansin-pansin na tahimik talaga itong si Bok. Malamang ay naiilang ito dahil si Jojo naman talaga yung katagpo ni Ate LV. Pero maliban pa doon, may napansin si Jojo kay Bok na hindi nakawala sa kanyang pagpuna. Teka pare, parang ibang tingin mo dito kay LV ah. Nagdududa na sabi nito sa kaibigan nung umalis saglit si Ate LV. Wag mo sabihin tatalunin mo ko. Ha? Ano ka ba pare? Hindi ah. Pagtanggi naman ni Bok sa paratang ng kaibigan. Gayunpaman, nakadama ng pagsiselos at dulat si Jojo at tinignan niya ng patigilid ang kaibigan. Lumipas ang ilang araw. Nakilala naman ni Ate LV yung pinsan kong si Alden. Si Alden ay isang layas na tao. Sa edad niyang 24, kung saan lugar na siya nakarating. Bukod sa pagiging layas, palikero at napakahilig sa babae ng pinsan ko na ito. Madalas itong naghahanap ng makakatagpong babae sa chat. At mas lalong madalas, nakaka-one night stand niya yung mga babaeng nakikilala niya. Babe, sige na, pumayag ka na. Di ba gusto mo naman ako? Nangaakit na sabi ni Alden sa isang babae na katagpo niya. Loko ka Alden, kakakilala lang natin sa personal kanina. Nagpapakipot kunwari na sabi ng babaeng katagpo niya. Di ba matagal na rin naman tayo magkausap sa tawagan? Sige na, alam ko naman na gusto mo din. Pilyong sabi ni Alden. Ha? Sige na nga. O ikaw ang taya sa motel ha? Sagot ng babae na sa wakas ay pumayag. Oh, may dala ka bang kondom? Ayoko mabuntis. Sige, bili na lang tayo dyan sa 7-Eleven. Uhuli ka na. Sabik na sambit ni Alden. Halos laging ganyan ang eksena. Talagang mapusok si Alden pagdating sa mga babae. Hanggang sa makilala niya si Ate LV. Nahulog ang loob niya dito at pinuntahan nga ni Alden sa summer yung babae. Pagdating niya doon, sa kanya nalaman na may iba pa palang manliligaw itong si Ate LV. Gayunpaman, doon tumira si Alden sa bahay nila Ate LV.
Tumulong na lamang siya sa paghahanap buhay nila doon. Hindi niya pa girlfriend noon si Ate LV. Pero nung lumaon, napansin niya na madalas na nandun sa bahay ni Ate LV sila Jojo at Bok. O Alden, ito nga pala yung mga kaibigan ko, sila Jojo at Bok. Guys, ito si Alden. Dito siya sa amin muna nakatira. Tumutulong-tulong sa mga pinagkakakitaan. Pakilala ni Ate LV. Napansin ni Alden na itong si Bok, kakaiba ang titig sa kanya. Masyadong matalas at parang gusto siyang kainin ng buo. Ganon din ang tingin nito kay Ate LV. Di nila alam na itong si Jojo naman, ang pinagsiselosan naman ay si Bok. Tuwing pupunta kasi ito sa bahay ni Ate LV, pilit itong sumasama. Hoy, magtapat ka nga. Ano ba talagang motibo mong hayop ka? Tanong ni Jojo kay Bok. Sinasabi ko sa'yo pare, masama akong magalit. Huwag mo akong tatraidorin. Ano ka ba Jojo? Kaibigan ko lang si LV. Pasalamat ka nga sinasamahan kita manligaw. Depensa naman ni Bok. Hanggang isang umaga, dumating si Jojo sa bahay nila Ate LV na maraming dalang pagkain. LV! LV! Tawag ni Jojo sa may labas ng bahay nila. Oh, Jojo, napadalaw ka. Sabi ni Ate LV. O eto, may dala akong suman, lumpiang toge, puto, saka palitaw. O halika, pagsaluhan natin. Yaya ng lalaki. Wow, ang dami ah. O sige, medyo nag-aalburuto na nga itong mga alaga ko sa tiyan. Dito na lang tayo sa ilalim ng puno kumain. Masayang sabi ni Ate LV. Habang kumakain at nagkukwentuhan sila, pasimpleng nakikinig naman ng pinsan kong si Alden. Hanggang sa napansin siya ni Jojo at nagpukol ito ng nakakapaso na tingin kay Alden. Hoy, LV, matanong ko lang, bakit ba nandito yung lalaking yan sa inyo? Manliligaw mo din ba yan? Tanong nito na hindi ba lang hininaan ng boses at walang pake kung marinig ni Alden. Naku grabe, ang ganda ko naman yan. Lahat na lang manliligaw ko. Paiwas na sagot ni Ate LV habang umuuya at sinasawsaw ang lumpiang toge na sa suka na maraming sili. Pero mapilit si Jojo. Paulit-ulit itong binabanggit na manliligaw nga daw siguro ni Ate LV si Alden. Si Alden naman ay deadma lang at kunwari hindi apektado sa mga parinig ng lalaki sa kanya. Pero ang hindi makalimutan ni Alden ay ang mga katagang binitawan ni Jojo. LV, mas mabuti kung palalayasin mo na yan dito. Baka mamatay lang yan. Sabi ni Jojo na ewan kung nananakot lang o talaga nagbabanta ng pailalim. Nung tanghali na, umalis na rin si Jojo. Pagkalabas nito, agad na tinawag ni Ate LV si Alden. Alden, pasensya ka na doon kay Jojo kanina. Alam ko na narinig mo yung mga sinabi niya. Paano man hindi to sa pinsan ko? Oo, pero wala lang yun. Hindi naman ako na-hurt o ano. Pagsisinungaling ni Alden. Pero may pointing naman siya. Mabuti pa nga siguro na umalis ka na lang muna, Alden. Kasi baka mapahama ka pa. Isa pa, di rin siguro maganda na nandito ka dahil baka mag-isip yung mga tao. Sambit ni Ate LV na hindi makatingin kay Alden ng diretsyo. Ha? Naku naman LV, please, wag mo naman ako palisin sa inyo. Wala naman akong ginagawang masama. Saka, di ba nakakatulong naman ako sa inyo dito? Di naman ako pabigat, di ba? Sabi ni Alden kay Ate LV na nagmamakaawa ang mga mata. Oo, wala ka naman ginagawang masama. Pero nag-aalala lang ako sa'yo. Baka kasi may mangyaring masama sa'yo. Tugon ni Ate LV na halatang naguguluhan. Huwag kang mag-alala, LV. Walang masama mangyari sa akin. Sambit ni Alden na pilit pa rin pinapapayag si Ate LV na manatili siya sa kanila. O sige, ikaw ang bahala. Basta ingat ka lang lagi. Napabuntong hininga na sabi ng babae. Ang totoo,
Ayaw umalis ni Alden dahil mahal na niya si Ate LV. At saka, napamahal na din siya dun sa lugar. May kung anong meron sa lugar na yon na gustong gusto niya. Pakiramdam daw niya, nandun sa lugar na yon yung bubuo sa pagkatao niya. Parang may mission siya doon na gagawin, kaya siya nandoon. Lumipas pa ang panahon, at isang gabi, dumating si Book sa bahay nila Ate LV. Mga bandang 10:00 na yon at sarado na yung bahay. Nabulabog sila nang narinig nila si Book na nagsisigaw. LV! LV! Labas ka nga dyan, LV! Tawag ni Book. Teka, si Book yun ah. Sabi ni Ate LV na lumabas sa kwarto nito. Dito ka lang anak, akong lalabas. Sabi ng kanyang ama. Pagkalabas ng tatay ni Ate LV, nakita niya si Book na nakaupo sa lupa. Nalaman niya na lasing ito dahil umalingasaw ang alak sa katawan. Hoy! Alam mo bang gabing-gabi na? Di ka man lang nahiya na pumunta sa bahay namin para mangistorbo habang nakainom ka? Umuwi ka na nga! Inis na sabi ng ama ni Ate LV. Si LV. Kailangan ko si LV. Tugon ni Book na papikit-pikit pa habang nakatalungko sa lupa. Bukas na kayo mag-usap ng anak ko. Pero sa totoo lang, nababastusan ako sa'yo. Kung ako lang, ayaw na kitang makita. Sagot ng ama ni Ate LV. Lumabas naman si Ate LV at nakita nga ang kalagayan ni Book. Naawa naman ito at lumapit. Tay, tulungan mo naman ako na ipasok muna siya sa bahay. Kahit paitimin lang muna natin ng tubig para mahimasmasan. Sabi ni Ate LV. Leche naman! O sige, pero ayokong matulog dito sa atin to. Yamot na sabi ng ama ni Ate LV. Pinapasok nga nila sa bahay si Book at binigyan ng tubig. Pero imbis na mahimasmasan, lalong nagwala si Book. Mistulan na itong nasisiraan ng bait. Tumatawa at umiiyak. Nung makita nito si Alden, nandisi ka mga mata nito at biglang nigbanta. Bakit nandito ka pa? Lumayas ka nga dito. Sampid ka lang. Palamunin. Umalis ka rito. Umalis ka rito. Nagwawala ng sigaw nito sa pinsan ko. Di naman sumasagot yung pinsan ko. Nagtimpi lang siya at nakatingin lang sa inaasal ni Book. Book, wala kang karapatan na palayasin si Alden dito. Pamamahay namin to at pwede namin patirahin kung sinong gustuhin namin. Madiin na sabi ni Ate LV. Pero parang walang narinig itong si Book. Dinuduro-duro pa nito si Alden. Itong itanim mo sa kokote mo. Kapag hindi ka lumayas dito ora mismo, magsisisi ka. Kung yung kaibigan ko nga, nagawa kong patayin. Ikaw pa ba? Hindi ko man nakano-ano. Tandaan mo, papatayin talaga kita. Banta ni Book. Diyos na mahabagin. Napaantada na sabi ng nanay ni Ate LV. Kung ano-ano sinasabi mo, Book, umuwi ka na nga. Saka na lang tayo mag-usap kapag matitingo ka na. Buisit na sabi ni Ate LV na nakakrus sa mga braso. Walang sabi-sabi, umalis na nga si Book. Pero kinita ba ng masama itong si Alden at palihim niyang sinundan itong si Book hanggang sa bahay nito. Doon niya nakita yung bahay nila Book. Ayon kay Alden, nasa gitna yun ng gubat. Nung pagsilip niya sa butas ng dingding, nagulangtang siya nung nakita niya na nandoon si Jojo at nakahiga sa papag. Pero mas natakot siya nung napansin niyang mistulang di na ito humihinga. Hanggang narinig niya nagsalita si Book. Papa! Mama! Sigurado mong patay na to?
Baka buhay pa yan. Magkakaproblema tayo. Patay na yan. Paano ba mabubuhay yan? Yung puso niya nakadugtong sa puso ng bibi. Nilagay ko sa manika. Na nilagay ko sa asido. Sagot ng isang may edad na lalaki. Marami pang narinig si Alden na sadyang nakakapangilabot. Ang hindi niya alam, yung nani ni Book ay kanina pa pala siya pinagmamasdan. Nakapwesto lang ito sa likod niya pa mismo. Nung maramdaman ni Alden na may kakaiba sa likuran niya, wala nang lingon-lingon at agad siyang kumaripas ng takbo. Habang tumatakbo si Alden, daman niya na may humahabol sa kanya. Kaya mabilis na nagtago siya sa taas ng isang malaking puno. Doon niya nakita si Book, pati yung tatay nito. Nanlamig ang katawan niya nung nagsalita yung tatay ni Book. Uy Dayo, pinilaan ka na kasi ng anak ko na lumayas na dito. Pero makulit ka, kaya dito ka na mamamatay. Dito ka na namin nililibing ng buhay. Matutulad ka lang kay Jojo. Nakangising sambit nito. Alam kong nandiyan ka lang sa paligid. Naamoy kita, Dayo. Habang nasa taas ng puno si Alden, napansin niya may gumagalaw malapit sa may pwesto niya. Hanggang naninig niyang may ahas na papalapit sa kanya. Buti na lang, tapat yun ng ilog. Kaya tumalon si Alden sa tubig para matakasan yung ahas. Pero yung magama, tuloy pa din sa paghabol sa kanya. Akala mo makakatakas ka pa? Sige, paglalaroan ka muna namin bago ka namin patayin. Pero siguradong mamamatay ka din sa huli. Sigaw ng mga ito sa kanya. Nagpaagos-agos si Alden sa ilog hanggang sa mapunta siya sa ibabang bahagi. May narinig siyang mga tao doon at alam niya Alden na hindi yung dalawang humahabol sa kanya. Nung malapit na si Alden, doon siya nailawan ng mga tao. Napasigaw ang mga ito nung makita siya. Hala! May nalulunod na tao! Agad naman siya kinuha ng mga yun mula sa tubig. Pagkakuha sa kanya, agad siyang nagsalita na nakapagpagulat sa lahat ng mga tao. May humahabol sa akin! Sila Book at yung tatay po niya! Gusto nila akong batayin! Hinihingal na wika ni Alden. Nagkataon na yung isang kumuha sa kanya. Kilala pala yung lahi nila Book. Naku boy, mabutit nakatakas ka pa. Swerte mo, mukhang di mo pa oras. Pero kung ako sa'yo, bukas ng umaga, umalis ka na dito. Hindi ka titigilan ng mga yon hanggat di ka namamatay. Umiiling na sabi nito. Agad naman umuwi si Alden sa bahay nila Ate LV. Pero sa pangalawang pagkakataon, nagulat siya nung nakita niya nakatali sa upuan si Ate LV. Saan ka galing, Alden? Hapong tanong ng nanay ni Ate LV. Medyo mahabang salisayin po eh. Pero ano po nangyari kay LV? Bakit niyo po siya tinali? Tugon ni Alden. Ay, nung umalis yung si Book, maya-maya biglang nagwala itong si LV. Nagpupumilit na pumunta kay Book. Kaya siya nagmamahalan na daw sila at hayaan na daw namin sila. Sagot ng tatay ni Ate LV. Oo, kaya napilitan namin siyang igapos. Para siyang sinasanibal. Sa kaya may mga lumalabas sa bibig niya na mga salitang di namin mawari. At yung titig niya, akala mo parang papatayin kami. Naluluha na si Gunda ng ina ni Ate. Malamang kagagawan po ito ng pamilya nila Book. Sabi ni Alden. Doon niya kinuwento yung mga nakita niya sa bahay nila Book. Naku po, totoo pala yung mga usap-usapan na makukulam talaga yung mag-aanak na yon. Malamang sumapi yung nani ni Book kay LV kanina. Kaya nakukontrol niya si LV. Nabigla na sabi ng nani ni Ate LV. Kinabukasan, pinili ni Alden na hindi umalis nun sa lugar na yun. Sinamahan niya sa isang albularyo yung magulang ni Ate LV upang ipagamot yung babae.
Sobrang lakas naman kukulam na gumagambala sa anak ninyo. Hindi lingid sa akin ang kayang gawin ng mag-anak na yon. Noon pa'y nakabangga ko na yung padre de pamilya nila. Sabi ng albularyo matapos matingnan si Ate LV. Manong, tulungan niyo naman po yung anak namin. Pakiusap po. Pagmamakaawa ng mga magulang ni Ate LV. Kaya kahit diskumpyado, ginamot si Ate LV ng albularyo. Naglaban sila sa kumbate espiritual. Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito! Mangkukulam! Sigaw ng albularyo. Pakailamero! Pagkisisihan mo to! Sigaw niya Ate LV na nagbago ang boses. Hindi ako natatakot sa'yo! Kasangga kong liwanag! Tugon ng albularyo. Tingnan natin kung mapuprotektahan ka ng liwanag na yan! Humahalakhak na sambit ng mangkukulam. Matapos ang ilang oras, napalayas ang albularyo sa katawan ni Ate LV yung sapi. Pero di pa tapos ang laban dahil maaring gumanti yung mangkukulam. Hindi ko ito'y napatay. Nanlulumo na wika ng albularyo. Lumipas pang isang linggo. Ibinalik nila si Ate LV sa albularyo upang ipagamot muli. Pero laking gulat nila nang may tolda na sa harap ng bahay at napakaraming tao. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nakita lang nasa loob na ng kabaong yung albularyo. Nakikiramay kami. Sambit ng nani ni Ate LV sa anak ng albularyo na nag-aasikaso ng mga nakikiramay. Sige po, tuloy po kayo. Malungkot na sabi ng anak. Ano bang nangyari sa ama mo? Tanong muli ng nani ni Ate LV. May nakalaban na malakas na mangkukulam si Papa, kaya siya binalikan at pinatay. Sagot ng anak. Napatingin ito kay Ate LV. Batid ko na kayo yung huling ginamot ng Papa ko, kaya malamang yung gumugulo sa inyo, yun yung pumatay sa kanya. Pasensya ka na, Iha. Hindi naman namin yung ginusto. Nahihiya na sambit ng tatay ni Ate LV. Huwag po kayo mag-alala. Tanggap naman po namin. Ganyan po yata talagang buhay ng mga albularyo. Naluluha na wika nito. Kinabukasan, matapos gamutin ng anak ninyo, kakaiba na yung kinikilos ni Papa. Balisa ito at lingon na lingon sa paligid. Para may nakamasid sa kanya. Nagulat kami at bigla na lang itong sumigaw ng, kahit patayin mo ako, hindi na ako natatakot. Matanda na ako. Handa na akong humarap sa mga kasalanan ko. Isang gabi, biglang nagbukas ng pinto si Papa. Saka nagmumura at sinasabing, tapusin na natin to! Araw-araw na ganun yung nangyayari. Isang beses, kinusap kami ni Papa na parang nagpapaalam na siya. Sabi niya sa amin ng mga kapatid ko, hanggang dito na lang ako mga anak. Mag-iingat kayo palagi. Pag wala na ako, umalis na kayo dito. Pumunta kayo ng Maynila, doon sa tita nyo. Doon na kayo mamuhay. Huwag na dito. Baka pagbalikan pa kayo ng galit ng mga mangkukulam na nakabangga ko. Habang sinasabi yun ni Papa, umiiyak siya. Kaya pati kami, nagiyakan na din. Tapos kinagabihan nun, nagulat na lang kami na umaga na at mataas na yung sikat ng araw. Pero di pa bumabangon si Papa. Dati-dati naman, madilim pa lang ay gising na ito. Naag siya nagluluto at tumatambay sa nakasalang na uling. Pagtingin namin kay Papa, nakita namin nakadilat siya. Lalabas yung dila at nakabukas ang bumanga. Halatang laban si Papa, pero di niya nakinaya. Siguro masyadong malakas talaga yung mangkukulam na yon. Malungkot na nagabot ng abuloy ang mga magulang na Ate LV. Matapos nun, umalis na sila Alden at lumakad na naman para humanap ng mas malakas na manggagamot. May nakita naman silang babaeng manggagamot
Kaya lang, grabe naman kung maningil. Naku naman manang, 50,000? Ganyan talaga yung presyo ninyo? Nanlalaki ang mga mata na tanong ng tatay ni Ate LV. Nakataya ang buhay ko dito. Malakas naman kukulam yung kalaban. Hindi ko naman kayo pinipilit. Maaari kayong maghanap ng ibang makakatulong. Sagot nito na walang ekspresyon. Dahil sa kagustuhan nilang mapagaling sa Ate LV at di nasapian, kumagat na sila sa presyo nito. Ginawa nila ng paraan. Nagbenta sila ng mga gamit sa bahay para lang maipagamot itong si ate. Pero isang linggo na ang gamutan, hindi pa rin gumagaling si Ate LV. Saksi yung pinsan ko sa huling paglalaban ng babaeng albularyo at ng mangkukulam. Umalis ka sa katawan ng babaeng ito! Mangkukulam! Sigaw ng babaeng albularyo. Pero tumawa lang ng tumawa yung mangkukulam sa katawan ni Ate LV. Biglang napakapit yung albularyo sa dibdib nito. Kitang-kita ni Alden na biglang bumagsak ng babaeng albularyo. Pagbagsak nito, tumilik ang kanyang mga mata at nanigas ang buong katawan. Labis ang gulat nilang lahat. Si LV naman, nakasalukuyang may sapi pa rin, tawa ng tawa at paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang, Mahina ka. Baka nakakalimutan mo. Dalawa kaming kalaban mo. Kaya ngayon, patay ka na din. Hindi nga nagtagal, nagpantay na yung paa ng albularya. Natulad ito sa unang albularyo na nilapitan nila. Inuwi na lang nila sa bahay si Ate LV. At pagdating nila dun sa bahay, laking pagtataka nila dahil nakabukas ang kanilang bahay. Di kaya nilooban tayo? Sigurado ako sinarado ko mga pinto at bintana bago tayo umalis kanina. Naguguluhan na sabi ng tatay ni LV. O dyan lang kayo, sisilip lang ako sa loob. Baka nadyan pa yung magnanakaw. Pagsilip nila sa loob ng bahay, mas nagitla sila kasi nandun si Bok, pati yung nanay at tatay nito. Maraming nakahandang mga pagkain sa lamesa. Sa labis na gulat, hindi nakapagsalita ang mga magulang ni LV. Ang tatay naman ni Bok ang bumasig sa katahimikan. O balae, halika na kayo. Maupo na kayo dito sa tabi ko. Nandito kami para mamanhikan sa anak mong si LV. Para sa anak mong si Bok. Nakangisi na sabi nito. Huwag ka nang umangal balae. Ipakasal na natin sila. Mahal na mahal ni Bok ang anak mo. Kita mo nga, dahil sa pagmamahal ni Bok, maging kaibigan niya si Jojo, pinatay namin. Parang wala nang hadlang. Pati yung dalawang albularyo na nilapitan ninyo, pinatay ko na din. Para wala nang kukontra. Naisa nang tumanggi at palayasin ng mga magulang ni LV ang mag-anak na mangkukulam na ito. Pero nagdalawang isip sila. Natakot sila na baka sila naman yung pagbuntunan ng mga ito. Nakita naman nilang kakayahan ng mga mangkukulam na mag-asawa, kaya kahit labag sa kanilang kalooban, nilunok nila ang kanilang puot sa kanilang puso at walang nagawa kung hindi sumunod sa tatay ni Bok. Sige balae, mukhang masarap nga ang pagkain na dala ninyo. Nanginginig na wika ng tatay ni LV. Kaya pati sila, sumunod na rin dahil na rin siguro sa takot. Habang sarap na kumakain yung pamilya ni Bok, sila Ate LV at Alden ayaw tikman yung pagkain. Pero yung tatay ni Ate LV, tumikim na nga pagkain na handa. Hanggang sinapansin ni Alden na palihim na kumikindat ito sa kanya. Nagets naman ni Alden yung ibig nitong sabihin. Ang ibig sabihin, dapat kumain na din si Alden at pakipagplastikan sa pamilya ng mangkukulam. Wow! Ang sarap naman dinuguan na ito! Malinamnam! Sabi ni Alden na sa totoo ay gustong iluwa yung pagkain. Sa Ate LV naman, tila nakaintindi na rin sa nangyayari, kaya kumain na din ito, saka kahit masuka-suka, nakikipaglambingan siya kay Bok. O ito mahal, nga. Sabi ni Ate LV kay Bok na sinusubuan nito ng laing. Pagbukas ng bibig ni Bok, sinungalngal nito ng kutsara yung lalamunan ng lalaki.
Kaya nasabi dito. Ano ba yan? Dahan-dahan naman. Reklamo ni Book. Ay, sorry mahal. Nanggigigil kasi ako sa'yo. Sambit ni Ate LV na humahagik-gik. Pero ang totoo, pati yung kutsara gusto niyang isaksak sa lalamunan ni Book. Ang buong akala ng pamilyang mangkukulam, okay na sila. Dahil nagkasundo na sila na ipapakasal si Book at Ate LV doon sa 1 linggo. Pero lingid sa kaalaman ng pamilya ni Book, may plano na pala sila Alden at tatay ni Ate LV na lalayo na sila kinabukasan at doon na maninirahan sa Cebu City. Kinabukasan nga, nakatakas naman sila. Nakarating sila ng Cebu nang walang nakaharang. Akala nila okay na. Akala nila hindi na sila masusundan. Pero akala lang pala nila yun. Kinagabihan, sinapian ng mangkukulam na ina ni Book yung tatay ni Ate LV. Mga walang hiya kayo? Akala niyo gano'n na lang? Hindi niyo kami maiisahan. Galit na sabi ng mangkukulam sa katawan ng tatay ni Ate LV. Siyempre, lahat ng tao sa bahay ng tita ni Ate LV nagulat sa nangyari. Sa lugar ng Cebu, madami na din dyan mga may kalaman sa black magic. Kaya kahit saan ka pa pumunta, matutuntun at patutuntun ka ng mga mangkukulam. Habang nakasapi sa tatay ni Ate LV yung magkukulam, sinugod nila ito sa ospital. Buong akala ng kapatid dito, nangingitim lang yung tatay ni Ate LV. Hindi niya alam na sinasapian na pala ito. Isa pa, wala naman silang kilalang albularyo doon. Kaya sa ospital na lamang nila dinila yung tatay ni Ate LV. May epilepsy po ang kapatid niyo, Mrs. Ang sabi ng doktor. Kaya tinurukan yung tatay ni Ate LV ng gamot. At dahil napakialamanan, nung ding gabing yun ay namatay yung tatay ni Ate LV. Tay! Tay! Bakit po naman kami iniwan? Iyak nang iyak si Ate LV, pati yung pamilya nito. Nagsisisi sila kung bakit pa nila dinala sa ospital yung tatay niya. Ang mali din kasi nila Alden, hindi nila sinabi yung totoong istorya kung bakit sila agad na lumipat. Kaya buong akala ng kapatid ng tatay ni Ate LV, wala lang yun at simpleng sakit. Di niya alam na kinukulam na pala yung kapatid niya. Si Alden naman ay nawawala na din ng pag-asa. Hindi niya alam yung gagawin niya. Hanggang isang gabi, pumasok sa panaginip ng pinsan ko, si Lolo Prising. Ang sabi ni Lolo kay Alden, umuwi ka sa Nueva Ecija. Nandun si Adrian. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Nagising si Alden at bumalik nga sa alaala niya na meron siyang isang pinsan na healer na pinamanahan ng lolo namin. Dahil doon, hindi na siya nagsayang pa ng oras. Agad niya niligpit ang mga gamit nila at kinaumagahan, umalis na sila nila Ate LV. Noong ding araw na yun, nakarating sila sa amin. Ako naman, nasa Pasay ako sa aking trabaho. Pero hindi ko malaman sa sarili ko kung bakit gusto ko umuwi ng araw na yun. Kaya ang ginawa ko, pag out ko ng 5 PM, umuwi ako kaagad sa amin. Dumating ako sa Nueva Ecija ng mga 10 PM na. Pagpasok ko pa lang sa bakuran namin, may kakaibang presensya akong nararamdaman. Bumulong sa akin yung kaibigan kong duwende. May kalaban sa paligid. Pagpasok ko sa bahay namin, sinalubong ako ng pinsang kong si Alden. Adrian, buti nandito ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Pati sa akin ng pinsan ko. O Alden, kumusta na? Ang tagal mong di nagparamdam ah. Ganting bati ko naman. Eto, may problema. Nga pala ito si LV. Kailangan sana namin ng tulong mo. Doon nila kinuwento ang lahat ng naranasan nila. Doon ko din nakumpirma na sila yung sinusundan na kakaibang presensya sa paligid. Di lang nga lang yung makapasok sa bahay namin dahil tadtad na mga dasal na pangontra yung aming bahay. O sige, basta wag muna kayong lalabas ng bahay. Safe kayo dito. Bilin ko. Di ko kaagad ginamot si Ate LV kasi gusto ko munang obserbahan muna siya sana.
Kaso si Ate LV, isang gabi, lumabas upang magpahangin. Doon na nagsimula ang kalbaryo. Narinig ko nagsasalita si Ate LV sa labas. Pagsilip ko, may babae at may isang lalaking imahe na malapit sa kanya. LV, sumama ka na sa amin. Hindi kami makakapayag na makatakas ka pa. Isasama ka namin kahit na mamatay ka pa. Naghihintay ang anak namin sa'yo. Kung di ka namin makukuha ng buhay, kukuhanin ka namin ng patay. Ano? Mamili ka. Sabi ng mga ito na nagbabanta. Agad naman akong sumabat. Doon ko napatunayan na hindi basta-basta mangkukulam ang mga ito. Ganitong naging usapan namin. Kayo pala yung dalawang nararamdaman ko na umaligid-aligid sa bakuran namin. Siguro naman, nakikita niyo ang bakas ng pinangyarihan dito. Kahit demonyo, namatay na dito. Kaya lumayas sa kayong dalawa kung gusto niyo pang mabuhay. Dahil kahit kumbate espiritual o personal na laban, di ko kayo urungan. Nakakuyom ang mga kamao na sabi ko sa kanila. Hoy lalaki, hindi ikaw ang pinunta namin dito. Si LV lang. At wala kaming plano na makipaglaban sa'yo. Kita mo naman, kinakausap namin siya ng mahinahon. Sagot ng lalaki mangkukulam sa akin. Oo nga naman. Pwede ba? Huwag ka nang makialam dito. Wala kang kinalaman sa usapan namin. Bata ka pa, kaya huwag kang mayabang at magmatabangdong. Di mo kami kilala. Madami na kaming albularang pinatay. Pasalamat at mabait pa kami sa'yo. Baka mamaya, isunod ka na namin. Sambit ng babae mangkukulam. Nagpapatawa yata kayo. Bakit? Dahil ba sa nararamdaman mong mahinang aura ko? Kaya mo ko niyayabangan? Nako, dyan pa lang, wala na kayong laban. Kaya hanggang may oras pa kayong dalawa, lumayas na kayo dito. Sagot ko na hindi napipigilang mapangiti. Aba, talagang hinahabol mo kami Di ka ba nagtataka? Mangkukulam lang kami. Pero paano kami nakarating dito? Mag-isip-isip ka dong. Di kami basta-basta. Hindi mo alam kakayahan namin. Kaya kung ako sa'yo, pumasok na lang sa bahay mo at itiko mong bibig mo. Mataray na wika ng babae mangkukulam. Ay, ganun ba? O sige nga, tingnan natin. Dahil mayabang ka, uunahin na kita. Sabi ko. Matapos kong sabihin yun, nagpalipad hangin ako ng dasal at ng pagkabasag. Makalipas na ng ilang sandali, nakita ko na yung buong pagkatao nila. O kita nyo, asa na yung kakayahan ninyo? Nabasag na, di ba? Kung kanina, imahe lang kayo, ngayon tao na yung nakikita ko sa inyo. O ngayon, ano pa yung kakayahan ninyo? Wala na, basag na, di ba? O sige, isa pang pagkakataon, lumayas na kayong dalawa dito. Kung ayaw niyong masunog pag nilabas ko yung suot ko. Teka dong sandali, huwag naman ganyan. Di naman kami lalaban Sige, alis na kami. Nagulat na sabi ng lalaki mangkukulam. Patapos niyang sabihin yun, narinig kong bumulang yung lalaki sa babae. Akala niya di ko maririnig, pero kaya kong marinig yung pinag-uusapan nila. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Di natin kakayanin yan. Umalis na tayo. Bumalik na tayo pag okay na ulit ang lakas natin. Mahinang sabi nito sa asawa. Umalis nga silang dalawa. Lumipas ang 2 buwan na walang kahit anong pagpaparamdam. Sila Ate LV at Alden naman, nag-iibigan na. Nagsasama na nga sila sa iisang bubong. Akala namin, okay na. Dahil ilang beses na din ako umuwi noon at wala naman silang problema. Pero nung balakay na nila magpakasal, may mga paramdam na naman. Adrian, mukhang nagsisimula na naman sila. May nakikita kasi akong imaheng itim sa bahay. Korteng tao at parang yung tatay ni Book. Balisa na sumbong sa akin ni Alden. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Pagpapakalma ko sa kanya. Nung dumating nga yung araw ng kanilang kasal, habang nasa bahay pa lang sila at nakasuot ng wedding gown si Ate LV, bigla na lang siyang bumagsak at naglaway. Naligas ang buong katawan. LV, ano nangyari sa'yo? Nag-aalala na wika ni Alden.
Bigla nagsalita si Ate LV nang lumalabas ay dalawang boses, babae at lalaki. Hindi kami makakapayag! Hindi pwede kasal si LV! Magkakamatayin muna tayo! Mabuti na lang, nandun ako ng araw na yon dahil abay ako. Nandun din yung partner kong babae na taga Muñoz, Nueva Ecija. Nasaksihan tuloy ng partner ko yung ginawa kong panggagamot. Habang nakasapi yung dalawang mangkukulam sa katawan ni Ate LV, nagpakawala ako ng tigalpo para umalis yung isa sa katawan niya. Pero hindi nawala yun. Talian niyo si Ate LV! Bilisan ninyo! Utos ko sa mga tao doon. Kaya agad ang tinalian si Ate LV dahil sa lakas na nakasapi sa kanya. Makakapanakit kasi ng tao yun. Habang nakasapi sila sa katawan niya, nagbusal ako ng 5 buhay na salita. Ayoko nang patagalin pa yung laban na yun at mauudlot na yung oras ng kasal. Nilabas ko kaagad yung pamana sa akin ng lolo ko na Invisible Chris. Pinagbigyan ko na kayo dati. Ngayon pasensyahan na tayo. Hindi ko na kayo bubuhayin pa dahil marami pang inosenteng taong mamamatay nang dahil lang sa inyo. Sigaw ko. Sumagot sila sa isang salitang hindi ko maintindihan. Pero isa lang ang alam ko. Nag-uorasyon din sila upang pigilan ako. Naramdaman ko yung kamay ko na parang may tumutulak ng malakas na persa. Talagang hanggang sa huli, nakikipagmatigasan kayo ha. Sige, pagbibigyan ko kayo. Sambit ko. Binubulag nila ang mata ko dahil nakita ko na medyo may kaunting usok sa paligid. Alam kong ginagamit nila ang lahat na makakaya nila upang mapigilan ako. Pero lingid sa kaalaman nila, marami pa akong tinatagong alas. Habang nanalabang kami ng orasyon laban sa orasyon, nilabas ko yung suot kong hugis birhen. Dahil doon, nagsisigaw sila. Rinig na rinig ng lahat ng tao doon yung 2 boses na lumalabas sa bibig ni Ate LV. Kaya yung iba, nagsipagtakbuhan na palabas dahil sa takot. Nagsisigaw yung nakasapi at nakikita kong hirap na sila dahil nabasag na din yung kakayahan nila at nawala na yung uso kanina. Wala nang pumipigil sa kamay ko. Narinig ko din sa huling sandali na kanilang mga buhay yung sinabi nila. Mahal na mahal ka namin, anak. Pero hanggang dito na lang kami. Di namin kaya itong kalaban. Pagkatapos nun, sinaksak ko sa dibdib nila ng 3 beses yung makapangyarihang pamana sa akin ng lolo na Invisible Face hanggang sa nawala na sila ng buhay. Nag-orasyon ako ng papabalik upang sumaloob na yung kaluluwa ni Ate LV sa kanyang katawan. Noong ding araw na yun, natuloy naman yung kasal, kaya masayang masaya si Pinsan Alden. Pero si Ate LV, medyo malungkot dahil kahit isa sa mga kamag-anak niya, wala man lang ni isang dumating. Ano ba yan? Di man lang nakapunta kahit sila tita sa kasal natin. Kahit isa walang nagparamdam. Naluluha na wika ni Ate LV. Hayaan mo na LV, gustuhin man nilang pumunta, wala kasi silang perang pamasahe. Pag-aalo ni Alden sa kanya. Yung partner ko naman na babae sa kasal, nakita ko na umiiwas sa akin. Pakiwari ko natakot sa akin yun, dahil nasaksihan niya yung paggagamot ko. Pero okay lang naman sa akin yun, naiintindihan ko siya. Lumipas ang 1 buwan, nagpasya si Alden at si Ate LV na umuwi sa Samar. Nagbilin ako sa kanila. O ingat kayo, basta tumawag kayo sa akin pagdating nyo doon. Gusto kong kumpirmahin na patay na yung mag-asawang mangkukulam. O insan, salamat ulit, sagot ni Alden. Pagdating nila doon, kumpirmado na matagal na silang nailibing. Yung anak nilang si Bok, balitang-balita sa lugar nila na nabaliw na ito. Doon na ito natutulog sa tabi ng nicho ng nanay at tatay niya. Umulan na tumaraw, nandoon si Bok. Kapag nagugutom naman, pumupunta ito ng palengke at naghahablot ng kung anong pagkain. Pinababayaan na lang ng mga taong ninanakawan ni Bok dahil alam naman nila na baliw na yun. Saka maliit lang naman na halaga yung mga yun. 1 linggo pa ang lumipas
Pumutok yung balita na namatay na si Book sa kadahilanang hindi malaman. Namatay siya doon mismo sa tabi ng nicho na kanyang nanay at tatay. Hanggang dito na lang po ang kwento. Payo ko sa mga makakarinig nito. Ang traidor at ahas, 99% ay mula sa kaibigan nyo. Lalo na sa pag-ibig, kaya niyang pumatay, makuha lang ang gusto. Kaya kung ako sa inyo, huwag masyadong magtiwala sa kaibigan. Lalo na kung alam mo ng history ng pamilya niyan. Kagaya ko, lalaki ako. Meron akong mga tropa na sila mismo nagsusulatan ng babae. Yung 2 tropa ko pa nga, nagkasuntukan dahil lang sa iisang babae. Kaya ang kaibigan, huwag masyadong pagkakatiwalaan, lalo na pagdating sa pag-ibig. Baka di mo alam, papatayin ka na pala, hindi mo pa alam. Ang inyong lingkod, Master Adrian. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito lang po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, so ito na nga po yung pagkapatuloy po ng kwento po ni Master John Healer or Adrian, Master Adrian. Okay, again, sa mga medyo confused po, okay, kung bakit po Adrian po pangalan niya, tapos John Healer ang gamit niya. Totoong pangalan daw niya is John Adrian Healer. John Adrian Serrano Jr. Okay, so, ayun. Pero, mas pinili po niya na marang gamitin po niya yung bilang healer, yung John, kasi nga po, may ibig sabihin yung parang savior yatang ibig sabihin ng John. Okay, something, and then, ayun. Swerte daw yung Adrian, something ganon. But anyway, so ayun yung explanation doon. So maraming talagang maraming salamat talaga dito kay John Healer, kay Master John Healer sa papaunlak o pagpapayag po na pasahin ko nga po yung mga stories niya po dito sa ating channel. So thank you po talaga sa inyo. At again, si John Healer po ay nagbebenta po ng mga panangga o yung pong mga sabihin natin mga talisman ganon. Okay, dun sa kanyang account, okay, Facebook account. So, punta na lang po kayo sa kanyang Facebook account para po malaman ninyo kung ano yung mga binibenta po niya. Pero, masasabi ko sa inyo, ang binibenta niya is yung Santo Niñong Hubad, at the same time, yung pong Saint Benedict po na parang medal. Okay, so, punta na lamang po kayo dun sa kanyang page. Okay, yung description po, sa description po, ba nangyayari sa akin? Yung sa description po ng video na ito, nandun po yung kanyang Facebook account, yung link para sa Facebook account niya. Pag kinilik niyo po yun, mapupunta po kayo dun sa account niya, then po yun. Okay, makikita niyo yung mga stories niya, at the same time, mga pinopost po niyang mga medalyon at saka mga talisman nga, yung pong Santo Niño Hubad nga, okay, na pwede niyong i-avail kung interesado po kayo. Okay? So, before that, gusto ko po muna palang ulit batiin yung pong mga minamahal po natin mga members po dito sa ating channel. Okay, so namely, gusto ko pong sanang pasalamatan po si Brian Atienza. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brian Atienza. At saka si Django123, si Sweet Lady Centeno, Haven Goodbless, Renato Tan. At ayun, so maraming salamat sa inyong 5. At the same time, gusto ko po sanang batiin din po, okay, si Rain Gavino. Okay, so nag-message po sa akin si Rain na gusto daw po niya talaga magpabati sa akin kasi yun nga, sabihin daw niya sa mga kaibigan daw niya na binati ko daw siya. Okay, so si Rain Gavino, so hello sa'yo. I hope that you're doing well. Hello kay Rinsky Hoyle. Okay, so gusto niya rin daw ipabati yung kanyang kuya na si Ryan Hoyle at saka yung papa niya na si Roelio Hoyle. So, ayan. So, hello po sa inyo sa Hoyle family. Tama ba Hoyle o Hoyle? Baka naman ginawa ko ng parang American sounding pero Hoyle pala to. But anyway, so Rins, Hoyle, ayan. So, thank you sa pagsubaybay at saka pagtangkilin mo sa Dolls and Spooks. Hello kay Maria Iscanilian. Okay. At kay Susan Kylie at saka kay Palagtik Can. Okay. So, maraming salamat sa inyo sa pakikinig at saka pagsuporta sa Dolls and Spooks. Hindi ko na masyado patatagalin o pahahabain po masyado itong discussion po natin regarding po dito sa kwentong ito since napakahaba ng kwento, oh my god. So mag-almost an hour po yung kwento. So more
Siguro sasabihin ko lang dito yung mga key points, okay? But unang-una, okay, meron na po akong sasabihin. Yung pong pangalan po ng main, parang isa sa main characters po dito sa kwentong ito, yung si Alden. Actually, Aldin po talaga yung tamang pronunciation, or rather, yun po yung tamang spelling, yung Aldin, yung spelling talaga ng pangalan po niya. And then according to kay Master John, okay, Master Adrian, na Aldin po talaga siya. Pero sabi ko, pwede po bang Alden na lang kasi baka po ma-confuse sila, akala nila parang mali ang pagkaka-pronounce ko. Pero no, it's really Aldin. Okay, pero ginawa ko po muna siyang Alden. Parang Alden Richards, ganyan. Okay, para at least hindi sila magtaka kung bakit ganun yung yung pronunciation ng pangalan. Okay? At ano pa ba? So yun nga. So tungkol nga po ito dito sa magkaibigan na to na nagtrayduran, okay, dahil nga po sa nagustuhan nga po nila itong si ate okay, si ate LV, okay, na according dito kay Master John, hindi naman po siya talaga so masasabi mong pang beauty queen na ganda, yung talagang artistaheng ganda, pero may mga ganun mga babaeng o lalaki for that matter na kahit di naman talaga gwapo, hindi naman maganda, pero talagang ma-appeal, okay? So, hindi natin alam kung anong meron sa kanila. Siguro, sa personality nila, the way they carry themselves, yun yung sa kanila, bigay sa kanilang parang alindog sa opposite or same sex, ganyan, for that matter. Okay, but anyway, so ayun nga, itong si Ate LV, mukhang marami nakakagusto sa kanya, and then, to the point na magkaibigan, nasira yung pagkakaibigan, at hindi lang, buti sana kung tipong sinulot lang or what, pero talagang pinatay niya yung kaibigan niya para lang siya yung magustuhan. At okay, so medyo extreme naman ito. So siguro sa magkaibigan, sabi nga nila, di ba, all is fair in love and war. Okay, so ayan, kung di pa naman sila talaga mag-boyfriend o kahit siguro mag-boyfriend, kasi hindi natin talaga masasabi. As long as hindi pa ito kasal, well, yun, dun nyo talaga dapat i-gauge. Ano bang mas importante sa inyo? Na ma-preserve yung friendship? O yun, makuha yung minamahal mo kung talagang feeling mo, mahal mo talaga itong taong ito. So, ayun lang. And then, swerte mo, kunyari, mahal ka rin ng babaeng yun o ng lalaking yun. Pero, ayun, wag mo talagang, ibig ko sabihin talagang isipin mo talaga dapat kung ano ba yung mas importante sa'yo. Kasi, masisira talaga yung relasyon mo. Unless na lang talaga napaka-understanding ninyong sa isa't isa na, okay, sige, kung ikaw yung minahal, magpapaubaya ako, ganyan. Well, bihira na lang yung gano'n, na parang tipong okay lang sa kanya na sinulot yung boyfriend niya o sinulot yung girlfriend niya o yung nililigawan niya, parang mag-best friend kayo tapos niligawan mo yung nililigawan niya. So, tapos, ayun. So, mahirap talaga. Mahirap yung ganong klaseng sitwasyon. So, kung makakaiwas naman, please, kung gano'n na lang, huwag naman gano'n, trayduran talaga, ahasan. Siguro naman, ang dami namang babae dyan, ang daming lalaki, na hindi naman yung tipong kailangan mo mang-agaw ng boyfriend o girlfriend o nililigawan ng iba. Okay, para lang alam nyo yun. I'm sure you know what I mean. Okay. And then besides that, meron po pala akong announcement. So this coming Sunday at 7 p.m., magkakaroon po kami ng live reading, okay, ni Aero ng Tarot Page Philippines. So please, sana po ay makasama po kayo doon. Okay, sa live reading na yon. Isa pa po doon, meron din po ako parang nilagay nga po doon sa community tab, at saka nilagay ko rin po yung sa page at saka sa group. Regarding nga po doon sa donation po para po doon sa isang baby na nangangailangan nga po ng tulong natin. Kasi pinanganak po siyang premature. Okay, so of course, kung premature, kailangan ilagay sa incubator. Then aside from that, may mga kailangan pa rin siyang gamot, mga kailangan para nga mabuhay siya. So, ayun. So, sana po yung mga pwede pong tumulong, please do so. Okay? So, syempre, bata po ito. Kawawa talaga. Okay? So, si God na lang po ang bahala pong ganti po sa inyo, sa kabutihan po ninyo kung makakatulong po kayo. And then, of course, in prayer. So, please, ipagpray po natin yung baby para nga po gumaling na po siya at mabuhay po siya. Alright? So, yun lamang po muna sa ngayon. So, thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.